Yes! Come on! Magandang gabi sa inyong lahat! Meron po tayong mahalagang pag-uusapan. So ito na nga mga minamahal. Ito pa hinaan natin yung tanggalin natin yung sound. Alam nyo, formal na po. Hindi pasensya na kung medyo minimize ko yung boses ko today. Kasi wala tayo sa ating studio eh. Yes, wala po tayo sa ating studio and nabibisi po talaga si Mima Alicia nyo kasi bukas ay lilipad na si Darna. Hindi, bukas kasi pupunta ako ng Manila. Hoy, get together tayo mga minamahal. After pala ng press con, sabihan nyo ako, message nyo ako sa aking FB account, kita-kita tayo, dun tayo sa MOA. Gusto nyo ba yun? Pasensya na kung medyo hindi talaga mataas yung energy natin. Okay, so simulan na natin. Ito kasi mga minamahal, mayroon ako sa inyong ipapakitang video. Kasi official na nga po talagang nasampahan ng kaso itong si Maharlika. Alam nyo mga minamahal, deserve naman po ni Maharlika na makasuhan. Hindi sa siniraan niya yung presidente, bagkus sa mga dinamay niyang tao na wala naman pong kaalam-alam. Ganito kasi yung ugali ni Maharlika kapag wala po siyang mai-content, panis po yung issue sa ating Pangulo. Ang ginagawa niya ng issue yung ibang tao. Syempre, ang nangyayari dito once na naipost mo na sa social media, yan na po yung magiging basihan ng mga tao. 'Di ba? So, itong si Maharlika, masyado na po talaga siyang namumuro. Hindi lang dito sa administrasyon ni PBBM bagkus sa ibang tao na din. So kawawa naman yung mga taong yun na private po ang kanilang buhay. 'Di ba? Tapos dinadamay sa mga may isyong mundo dito, mga bagay-bagay sa politika. So 4 na nga po guys ang kaso ni Maharlika. Opo, 4 po yung kanyang kaso. Nauna nga dito yung kay Katunying, kay Avel Bacujo, sa isang director, if I'm not mistaken. Tapos dito kay Mel Robles. Wala naman sanang problema kung batikusin ni Maharlika yung pamamalakad ni Mel Robles as a PCSO. Walang problema doon. Kasi we have a right. Lahat tayo, meron po tayong rights. 'Di ba? Nasa democratic country tayo, lahat pwede. Ang problema kasi dito, mga minamahal, masyado niya ng pinersonal. Masyado niya na pong pinasok ang buhay ni Mel Robles to the point na yung mga bagay na hindi dapat ina-expose in public kasi sa pamilya niya yan, talagang grabe yung paninira. And kahit kayo, hindi nyo din talaga ito magugustuhan kung sa inyo to ginawa. So ngayon, ipi-play ko sa inyo yung video. Ito, ipi-play natin sa inyo yung video. Pakita ko sa inyo Mga kababayan, hindi na kayo nababahala sa lumalalang paglaganap ng mga fake news. Kailangan na natin magkaisa para puksain ang fake news. Si Lisa ay ina ng mga halimaw niya ring anak. Mabiktim kang hayop ka. Kidnapper kang putang ina ka. Halimaw ka! And anything that nailagay na sa internet, hindi mo na matatanggal. And makikita ng mga bata yun. Ngayon, nandito kami. Kasama namin si Mel Robles para suportahan
ang kanyang pinaglalaban tungkol sa mga paninira sa kanya. Our purpose is to eventually to show na we can fight it and fight it the right way. So for us, we will support this effort. The fake news and paninira sa ibang tao has become so open to all. And that worries me of how that would impact my children, our children. Yung Polvoronic video nagkaroon ng world premiere. Abay, sa isang tao lang dito sa Amerika, naka 15 million views na, no? Maraming salamat kay Maharlika Boljakera for making it happen. Kumusta na ang bagong Polvoronic Pilipinas? Importante, sa lahat ng mga sasabihin natin, kailangan malaman natin ang responsibilidad ng mga binibitawan nating salita. Tama. Pwedeng makasira sa tao at pwedeng makasira sa pamilya ng taong pinagsasabihan natin. Tama. Our reason or our purpose is to eventually to show na we can fight it and fight it the right way. So kami, ang gusto namin is matigil na lahat itong mga ganitong pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Tama. She's a private citizen, and it's not right that she's been dragged into this. I know na mayroong talagang Polvoron video. Kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke po ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. The NBI, DOJ, and DILG assured that those continuing to spread this malicious video will be held accountable. I know this is going to be a long journey, mahaba ang pagdadaanan ng proseso. Even just kahit kaunti lang, maitama yung napakaraming mali. So sana sa mga susunod na mga panahon, itong aming mission dito na may pakita kung ano yung mga dapat at hindi lang dapat natin. Ibig sabihin yung mga limitasyon natin sa pagbabalita natin. Our purpose is coming from the heart and really, again, thinking about the people that could benefit from it. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lamang ang kanilang pagpupursige, pagiging desperado para agawin ang kapangyarihan na ang mismong taong bayan naman ang nagluklok. Tulad na itong sinampang mga kaso kay Maharlika. Ito, kapag natanggap niya to, ay tiyak na Perjury. siya ay hindi na magkakaroon ng kapayapaan sa kanyang isipan. We believe in this advocacy, and we believe that there could still be good that would come out from this. Yan. I think the solution for this maybe is not really 100%. Turuan natin ang core values yung mga bata kung ano yung tama at mali. Ang pagan nilang natututunan ng mga mali, ng mga balita na hindi naman tama. Encourage them to be more critical for the information that they get. So you have to tell them how to discern, how to think for themselves, and how to push back when they know that it's not, that those are not their values. Yan. Tama nga naman na bigyan ng legal process itong ginawang ginawang kalokohan ni Maharlika dahil unang-una nga mali po yung ginawa niya. So deserve. So actually 4 niya na itong kaso and we all know na malapit na nga talaga yung paghuhusga. Kaya nga grabe na yung kanyang paninira. Although hindi naman makukulong si Maharlika kasi hindi naman criminal case, 'di ba? Yung kasong libel doon sa ibang bansa, but at least nagkaroon siya ng paggastos, ng effort, diba? Ng effort na talagang matatakot na siyang ulitin yung mga bagay na ito.
So anyway, yun lamang po guys. That's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.